Ito yung presidenteng walang takot. Umarap sa Marawi. Diba? Kahit pinagbabawalan po siya ng PSG niya. Kasi tandaan nyo, there's a rebellion at that time. Pumunta ho siya sa Marawi. Sabi niya, pupunta ako, pumunta siya. Ganong katapang itong presidenteng ito. Ganito ho magsilbi sa bayan yan. And yet, kayong mga tarantadong, hindi lahat, mga tarantadong pulis na uto-uto at hindi sumunod sa tamang proseso, ay tinraidor nyo ang isang napakabuting presidente. Hindi ho ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Hindi ho po ba kayo kinikilabutan sa ginawa ninyo? Hindi, yun lang ho sa akin eh. Hindi ho ba kayo na nakokonsensya ng isang pangulo na nagsilbi sa bawat isang Pilipino? Walang inisip ko hindi tayong mga Pilipino ay ginanito nyo. Tapos sasabihin nyo, we are just following orders. Nagtatrabaho lang kami. Tarantado pala kayong mga putang ina ninyo eh. Ganyan din na sinasabi ninyo eh. Ganyan din na sinasabi ng mga mandurukot eh. Nagtatrabaho lang naman kami. May pangangailangan kami. Hindi, ano difference? Both of you are doing illegal things. Kayo, you're following an illegal order. Yung mandurukot, illegal din yung ginagawa. Pareho kayo. Pareho ang sagot nyo, trabaho lang. Trabaho lang, pre. Walang ano. Trabaho lang yan. Ano pinagkaiba ninyo? Kayo lang naka-uniforme. Again, uulitin ko po. Hindi ko po nilalahat. Dahil marami po ngayon na mga PNP na umiiyak. Aminin nyo na, marami sa inyo mga PNP, mga pulis na nalulungkot, umiiyak, dumurugo ang inyong mga puso dahil sa nangyayari ngayon sa ating bayan. Ang akin lang, dun sa mga nagsasabing sumusunod lang kami sa order, kung utusan kayo ni Torin tumalon sa bangin, gagawin nyo? Ganun kayo katanga? Kung utusan kayo ni Torin kumain ng bubog, kakain kayo? Diba? Hindi. Bakit? Mapapahama kayo eh. Masasaktan kayo. Sino ba namang tatalon sa ano na hindi masasaktan? Baka mamatay pa kayo. Because you're thinking of yourself. Diba? Pero siguro, hindi po ba mas matimbang yung isipin naman natin ang kapakanan ng ating bansa? Alam nyo sa puso nyo yan. Tangina, walang akong pulis na nakausap, sinasabi nila, maganda ngayon. Wala akong nakausap na pulis na nagsabing, gusto namin ng pamamalakad ni Marcos ngayon. Wala. Si Torre lang at saka si Marbil. At saka yung iba pang mga sumisip-sip at gusto maging PNP chief. Pero kayong mga nasa baba, kanina lang eh. Basta, meron akong nakausap na ilang pulis yun, 3. Ayan ang sinasabi nila sa akin eh. Ano nangyari ba, Nakbay? Sabi ko, ewan ko sa inyo, kayo yung sumusunod sa order eh. Ay, sabi nila, ayaw din namin yung ganito. Sobra naman ito. Ito, meron na. Babasahin ko na lang siya. Pero hindi ko babasahin yung pangalan. Mataas ang posisyon nun ito, ha. Hindi ho ito basta-basta. As in, hindi ho ito basta-basta. May ranggo ho ito. Ayoko na lang sabihin kung sino. Tatanggalin to sigurado. Sabi niya, ito. Di na lang ako nakareact eh. Sabi ko, kasi parang siya na yun. Wait. Chotomate, ha? Ito, ha? Siya na yun. Dinilit ko pa. Ataw, dinilit niya. Pwede ba mag-delete ng ano? Ay, mali. Tanga-tanga naman sa iba. Sandali. Ayan. Ito, sabi niya. Ayan. Boss Bay. Putang ina. Ang pangit ng ginagawa. Palpak talaga, hayop tong PBBM na to. Official po ito, ha? Hindi ko na sasabihin kung sino. Official po ito. Ganyan ang reaction. Sabi ko nga sa inyo, hanggang kabababaan. Mula sa private hanggang sa official.
Pag nakakausap ko, walang nagsabing, ang galing talaga ni Marbil. Ang galing ni PNP chief. At pati to si Marcos, napakagaling na amo to. Walang ganun. Kaya lang, again, kayong mga sumusunod lang sa utos ng nakakataas ninyo, wala kayong bayag. Asan na yung bayag nyo? Inipit nyo? Baka naman nilagay nyo na sa ano ng puwet ninyo. Kasi, you're following an illegal order. Sabi ko nga sa inyo, kung etong order na warrant of arrest galing sa korte natin, wala tayong pinag-uusapan. Tapos na usapan natin. Nasa korte na, decision yan. Wala. Kung korte natin Mga kababayan, korte ng ICC to. Hindi tayo... ano tayo? Tayo po ba nasa ilalim ng ibang bansa? Kailan pa nangyari yun? Nasakop na tayo? Kailan ba tayo napasa ilalim ng ICC? Wala na tayo dyan. Anong ginagawa natin? Ba't tayo sumusunod? Gunggong ba tayo? Diba hindi na tayo maawa. Ito, papanoorin natin yung yung interview ni VP Sara Duterte na hindi rin pinapasok. Diba? Marami ko siyang binitawan dito na pakinggan natin. PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before at sinabi niya na it's craziness. Inaasahan po na magsasalita ngayon si BBM sa publiko. Anong inaasahan nyo? Ano mga paliwanag pa or accusation pa rin? Ano bang inaasahan nyo? Ano pa bang diba? Nagbigay nga siya ng statement ng 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin? Ba reaction ni VP Sara Duterte tungkol dito sa press briefing ni Marcos? Sabi niya, aasahan pa ba natin yun? Doon na nga lang sa simpleng 20 pesos na bigas, nagsinungaling. Ito pa kaya? Isang malaking katarantaduhan po yun. Ang statements ng Pangulo. Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Hindi na tayo member ng ICC at noong final yung ICC complaint, out of time na sila. Ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o bansa na nagko-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC. No? Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Correct. Alam mo, ganda ng sinabi niya doon. Totoo yun eh. Sabi ko nga sa inyo, this is no longer a question of politics. Hindi na ho ito, lagpas na ho sa politika ho ito. Hindi na ho ito laban ng, lagpas na ho sa politika ho ito. Hindi na ho ito laban ng Marcos at Duterte. Ito ho'y pagsuko ng sovereignty natin sa ibang bansa, sa ibang tao. Yun eh. Pag na ito, para mo sinabing, wala na kaming dito, wala na kaming justice system dito. Hindi namin kaya si Rodrigo Roa Duterte. Walang justice system sa Pilipinas. Tatakbo tayo dun sa ICC na hindi naman tayo membro. Parang ganun na ho yung sinasabi natin bilang bansa. Kaya nga doormat na ang tawag sa atin para ho tayong, ewan ko ba, nakakalungkot. This is something na I really thought meron tayong araw ng kalayaan. Wala pala. Hindi kasi wala tayong pinagkatandaan.
Ilang bansa na ang sumakop sa atin, di ba? Japan, Espanyol, mga Spain, di ba? Americans. Sinakop tayo niyan. Anong nangyari? Akala ko ba malaya na tayo? Para ngayon, pinasakop natin ang ating justice system sa banyaga, sa ICC. Again, alam mo yung mga pumapasok sa ICC, yan yung mga jologs na bansa eh. Sorry pero ano ho yan eh, yan ho yung masasabi nating wala nang hustisya sa lugar nila. Kaya kailangan na ng International Criminal Court. Kasi hindi na kaya ng kanilang korte i-handle yung kriminal na mga tao o leader. Kaya nga ang Amerika, lumayas din yan eh. Diba? Bakit? Para mong sinasabing, pasensya na mga inutil tong husgado namin eh. Kaya kayo na lang umusig kay Rodrigo Roa Duterte. Inutil tong mga judge namin. Taliwas kasi. You know why? Etong Tory na to nagsampa ng kaso against Duterte, di ba? So it only means siya po ay merong naiintindihang hustisya sa Pilipinas. Ibig sabihin, siya ho'y naniniwala pa na meron pong hustisya na gumagana. Bakit may ganito? Di ba? Ang tindi nito, Brad. Bago siya umakyat at currently na nakaakyat na siya dun sa train. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. What were your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Hindi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si father? And then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa katubig. Ayan, naku. Importante yan. Alam mo, ayan nga yung sinabi ni Kitty na grabe, nakakaiyak po talaga. Na sinabi ni Kitty na basta, yung sinabi niya na parang mga Pilipino, hindi po ba tayo magigising? Kasi tinagalog ko na. Wala baka ito na yung huling pagkikita namin ng aming ama. Parang grabe ko, sabi ko, ay sorry. Di ba? Parang what kind of sitwasyon na meron tayo ngayon? Hindi ko talaga maintindihan Understand, nag-prepare sila ng go back. Nag-usap kami kanina doon sa... Tama yan kasi alam nyo pagka kumain pa si Pangulong Duterte, grabe baka grabe Ang ganda na sinabi ni ni Kitty dito. Tignan mo. Bagong post lang. Yung tatay niya tsaka siya, sabi niya, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood, I am a Duterte. The strength you raised me
will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. Naku, naku, naku. Ano kaya yung promise niya na yun? Mag-aabogado siya? Tatakbo siya? Kasi iba tapang nito. Mahana kay BP Sara Duterte rin ang tapang nito. Di ba? Hindi, ito yung, wala na ata yung, hindi, ito. They took my dad from us, put him on a plane, and wouldn't say where to. People wake up. Yan ang sinabi niya. Ako talaga na naman, Tapos ito pa, The airplane they used to kidnap my dad just left minutes ago. If we don't hear from him by tomorrow, then we already know. Woo! At handa ng go bag. So, Hindi kayo pinapasok. Ano pong plano nyo dito? well, nag-aantay ako. Papasukin nila. Dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Kami ma'am, kahit ano mangyari, hindi namin siya iiwanan. Kahit ano mangyari, hindi namin siya iiwanan. Salamat. Kaya mga kababayan, huwag tayong bibitaw, ha? Huwag tayong bibitaw. Kahit nadala ho nila si Pangulong Duterte, there is another Duterte, which is BP Sara Duterte. Hindi pa tapos ang laban. Ito'y simula. This is the spark of everything that will happen to us. Sabi ni Attorney Raul Lambino, nagranta daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Were you surprised? Dito tumakbo po si were you surprised by this scenario? Or is it something that you expected? Oh, the moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the President himself regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the President. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC sends. You have a message to give. Ever na padala kayo sa dating si dating ako ni Marcos, kailan po ba soon? Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulo na siya, very soon. Ano? Ay, lalapit nun, ha? Konting pitik yun, ha? Kasi tinutukoy niya dito yung kay Marcos, eh. Basta pinag-usapan nila dito si Marcos kung ano yung masasabi niya kay Marcos, ganyan. Tapos sabi niya, dating Pangulo, very soon. Nako! Shit! Gusto ko yun, ha? BP, gusto ko yun, BP. Alam mo, nasa kamay mo na, eh. BP Sara Duterte, people are just waiting, and I know, talagang hindi lang mga ordinaryong Pilipino ang nag-aantay. More than that. Hindi na lang tayo makakapagsalita ng ano. More than that, may nag-aantay pa. Ano po message nyo kay PBBM? Kailan po kayo susunod? Okay. Well, nag-aantay.
nag-aantay, and then immediately pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Ma'am, there is why. Bakit personal na po? Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver Yon. good governance and That's decent true. public service to the Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Sara, bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? Yun. Yan ang tama. Does that mean na parang he had it coming even if Wala nang batas dito. Putang ina talaga. hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Ma'am, tumagilan po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may ma'am na ang nasa likod daw nito is si former Senator Trillanes. Trillanes talaga yung... Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabi nito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move nyo? Wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na yan? Grabe, no? Yes, sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami dito, para kay Duterte to. Tama. and Para all kay Duterte to, baka kumakain tayo. because, Grabe. Alam nyo, antayin nyo. Antayin nyo ngayong araw na to. Malupit na hagupis ng taong bayan. Wait lang po, pagkapunin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. kalimutan. Wait, iwan mo ba? Kahit kumakain kami dito. Kaya pa rin. Kalimutan. State kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because
mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha. I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Nako, ayan na ho talaga yun. No? Alam nyo, yan isang bagay na siguradong gagawin to ng administrasyon na to. Sorry to say, pero ito nga, kaya nilang gawin eh. Yung lantarang illegal. Lantaran po ito. Walang abogadong matino ang magsasabing legal ang ginawang due process kay Duterte. Walang matinong abogado. May mga nakausap akong abogado, they are not for Duterte, they are against Duterte sa pagdating sa war on drugs. Pero nung tinanong ko ito, ito na lang tanong, is there a due process na ginawa? Wala. Sabit daw talaga ito. Mantakin mo, we are no longer member of ICC. There is no warrant. The warrant of arrest is written in cellphone. Saan ka nakakita nun? Kayo mga pulis. Hindi, kayo ho. Kayo mga pulis, alam nyo yan. Pag kayo babasa ng warrant of arrest, pwede ba cellphone lang? Hindi ho. Mga technical ho kayo sa korte niyan. Diba? Alam nyo yan. Tinanong ko sa mga pulis na yan, pwede bang sa cellphone lang? Hindi ho pwede. The authenticity of the warrant of arrest should be in document. Authenticity. Kung mabasa ba, sino binabasa mo? Baka si ChatGPT lang yan. Tama, mali. So there is no due process. Sobra ho ito. Lantarang pangbababoy ng batas sa Pilipinas. Pambababoy po ito. Kaya kung kaya nilang gawin yun, at alam nilang matatagilid ang lahat ng kandidato nila sa 2025 dahil sa ginawa nilang ito, maniwala kayo, tama si VP Sara Duterte, there will be a massive cheating on 2025. Massive po yan. As in, lantaran po ang pandarayang gagawin dyan. VP, ano do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na ito? Sino? Ang entire administration. Yes. Pag di natin magpupresidente, pinapaboto ang presidente. Yes. Kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nag-snowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Mamulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa.
Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Yun. Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. Mm. And he was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan? Kumusta yung kalusugan? Ano napag-usapan? O yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, kumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad dito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equations at midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito.